Hello, good happy Monday po. Starting duty ko na naman po dito sa worksite namin. Solo na naman po ang inyong mama. Ay ako po hihingin ko na po itong pagkakataon na to. Kasi po, gusto ko lang pong mag-real talk. Real talk lang po sa sistema at sitwasyon namin dito sa aming trabaho. Kasi po, pag yung sistema naman po, medyo okay, medyo hindi. Kasi minsan may sweldo, minsan wala. Minsan matagal. Meron po pero matagal. Tapos po yung mga ikama namin, yung mga papers po namin, hindi pa mga naayos. Mabuti nga lang po at kahit pa paano, parang mga sanay na ho kami. Sanay na kami. Kasi sa tagal na ho namin dito. Yung rito ko pong sinasabi sa inyo, ayun pong sana po maunawaan po ninyo, pasensya na po kayo. Wala naman po akong babanggitin ng pangalan. Pero, ito po, yung sitwasyon po namin at saka po yung kagaganapan sa kampo ng mga kasamahan kong kapwa ko Pilipino at mga ibang lahi na base sa nakikita kong experience akong nararanasan, yung eksperyensya na nararanasan ay ito po sana ay may makakapanood po sana nito ay bigyan po ko ng kasagutan sa katanungan ko at sana po pakishare po na lang at para po malaman na rin sa kinauukulan kung ano po may advice nila. Kasi po hindi po naman para sa akin. Kasi po na rin po ako doon sa mga kasamahan ko eh. Ganito po ang sistemang real talk na sinasabi ko. Meron po akong mga Pilipinong kasama. Iba nag-uwi na po eh. Nag-uwi na po sila ng mga luhaan. Kasi po dito sa Saudi, pag ikaw ay lumampas na po sa kontrata mo ng 2 taon, kayo mabot na ng 5 taon, 6 taon, 10 taon. Yung 5 years, may mga benefits po kaming nakukuha. Yung po naman yung nasa batas na yung po sa pagkakaalam ko na nasa batas ng Saudi. Mayroong base sa kumpanya na pag ang kumpanya ay active. Well po ito, active po naman ang kumpanya namin. Pag po na-terminate ka, siyempre may benefits po yan. Pag nag-resign ka, may benefits pa rin po yan. Pag lalo na tigay over na sa yung kontrata na 2 years, lumabot ka na 5 taon, 7 taon, 6 na taon. Dahil po ng isang, ako po, meron po mga kasama na dahil po isang kasama ko. Matagal po yun. Matagal po yun. Na-terminate po siya. Tapos po may mga kasama, ito po muna i-disrupt sa mga kasamahan ko muna naroon. Bukod po yung nakauwi na umuwing luhaan. Umuwing luhaan. Ito po yung na-observahan ko lang po dito. Hindi lang po sa mga Pilipino, at saka po hindi lang po sa ibang lahi na rin. Sa ibang lahi, okay lang sa kanila. May mga kasama, may mga kasama sila sa opisina, sa ito office, may mga mag-aasikaso eh. Tsaka madali ang contact sa kanila, madali ang may mga kapatid yung mga dito. Dati po mga Pilipino napakahirap. Tulad na lang po yung example ko po yung isang Pilipino po namin kasama dito. Siya po ay 27 months na, almost mahigit 2 years na po siyang naghihintay. Siya po ay na-terminate. 27 months na po siyang naghihintay or 26 months. Sabihin natin, 2 years mahigit. Sa 85,000 real niyang makukuha. Hanggang ngayon po hinihintay niya. Wala na po siyang trabaho. Since na-terminate siya, nasa kampo na lang po siya. Mahigit 2 taon na po siya naghihintay doon. Ngayon po, doon po muna tayo sa isang yan ha. Lumapit na daw po siya sa embassy, sa Polo. Ito po siya base lang po sa pagkakakwento niya sa akin. Alam niyo po sinagot sa kanya, wala daw pong magagawa ang ating embassy ng Polo. Dahil po siya po pala yung naghihintay na lang.
naghihintay na lang sa kanyang benefits, ay hintayin na daw po. Ay dapat pa ano po kayang maganda, ano po, tama po kaya yung kasagutang yun? Sa akin lang pong pananaw, tama po kaya yung kasagutang yun? Yun po base lang po sa sinabi niya sa akin na pagkakakwento na sinabi nung Paul na ikaw pala ika ay naghihintay na ng iyong benefits at alam naman na kung magkano mo ako, ay hintayin mo na. Ay sa sobrang tagal na naman po kaya po yung tao ay lumapit na dun. Baka po may magagawa. Yun na po sagot sa kanya. Ngayon po, meron pa po akong may kasama pa po ako dun. Yung isa po, nag-resign. Magti 3 months na siya rito. Magka-4 months na nga eh. Hindi pa niya sigurado kung makukuha niya yung kanyang benefit. Halos magsasampung taon na rin po yun. Siyempre malaki lang. Yung kung makukuha niya ang konting pera, makakuha siya ng mga 10,000. Maaari na po natin pag-umpisahan ng bawat Pilipino nagtatrabaho dito sa Saudi sa ating binampunan. Tapos yung isa ko naman po kasama, ayun, kailan lang po yun. Pero may 7 taon na po yung nagtatrabaho rito, magpipit yata. Ngayon po kumbaga saan suntok sa buwan pa po yung benepisyo nilang makukuha, kaunting perang benepisyong makukuha nila. Sa akin lang pong pananaw, ano po kaya at bakit po kaya siyempre, ang tatanungin ba niya kung kanya ito. Ay, siyempre po, ang akin lang pong gustong iparating ay kung ano po kaya ang magagawa ng ating embahada rito sa sistema namin dito. Ito na nagusto ko na po yung nangyari doon sa kasama ko na isa na nagpunta ho siya, base po sa kwento niya sa akin. Naawa rin naman po ko. Hindi po yung akin pong awa. Kasama po natin Pilipino yan. Naawa rin naman po ko na gano'n. Pero yung matagal na po siya naghihintay sa perang inaano niya, 85,000 riyal. Yun po base lang po sa akin pong kwento niya sa akin. Kaya lang napakatagal na po niya hinihintay. Hanggang sa lumapit siya nga sa embassy, ayun sagot sa kanya. Wala man lang may tulong. Wala man lang maiging kumbaga sa wala man lang maiging bigay na advice o isang maliit na aksyon na matulungan yung ating kababayan. Kumabati isang tao yun pero hindi nila nalalaman. Meron pa doon sa kampo namin. Meron pa doon sa amin. Kaya lang hindi nila lang pumapunta. Kasi po malayo po kami sa embassy. Magkano siyempre mawala ng trabaho ng mga tao. Hindi naman po sila basta-basta halos linggo-linggo may makakapunta ng embassy natin para humingi ng tulong na ganyan. O para humingi ng tulong na ganyan. Pero ang akin lang pong sa tagal-tagal ko na po rito bakit po kaya ano po kaya ang magagawa pala ng ating Polo OWA? Bakit po umaabot, bakit gusto yung ano magagawa nila sa aming problema na bago namin makuha yung benepisyo na para sa amin, yun naman po'y batas na sa akin kung pagkakaalam ay batas po dito sa Saudi na pag active ang iyong kumpanya, once na ikay tinerminate nila, sila naman di kayo nag-resign at ikay matagal sa meron kang end of benefits na makukuha. Kaya lang po'y pinagkakait po sa amin. Ang akin lang po gustong iparating ay paano po kaya kami matutulungan ng ating embahada. Hindi naman po kami basta-basta makakapunta ron dahil po napakalayo. Pamasahin na po nila namin papunta ron. Halimbawa, alam po in Italia, pinarating ko lang po, kasama na rin po ako doon. Kaya pumapo na, siyempre papasahin po doon, pangkakain na sa paghihintay. Katulad po dito isang kasama ko nga po, 2 taon na po siya. Minsan lang siya lumapit, nabigo pa. Minsan lang lumapit doon sa OWA, sa Polo.
ba natin nabigo pa? Nabigo pa siyang tulungan. Nabigo pa siyang tulungan. Ang akin lang pong gustong iparating dito, sa akin pong sinasabing ito, ay ano po kayang magagawang tulong ng ating embahada rito, Paul, sa aming sitwasyon dito, dahil dyan sa end of benefits na yan, yung benefits na yan na matagal namin matagal ibigay sa amin, ano po kaya nilang magawa? Yun po ang malaking katanungan kung inaano, kasi po ayokong mangyari sa akin sa darating na panahon, kasi ako may balak din po. Kaya lang po ako nilalagay ko muna sa lugar, iniisip ko. Tsaka po ako, ito na lang po, yung mga kasamahan ko po na nagsiuwi, na mga na-terminate, nagsipag-resign, sa totoo lang po, tamaan ako dito ng kidlat ko, ako nagsisinungaling. Kung nagsiuwi po ng huluan, alis walang pamasa, yung sweldo nila naubos na sa paghihintay ng kanilang end of benefits. Yan naman po karapatan namin bilang Pilipino na nagtatrabaho dito sa abroad, na yung end of benefits namin ay makuha namin. Kaya nga po kami nagtatagal dito sa isang kumpanya na active, para po pagdating ng araw, kami po naman yung umidad na, ay meron po kaming pag-uumpisahan na maliit na halaga na yung po'y galing sa gobyerno ng Saudi. Ay ngayon po, yung lapit ng kasama ko nga doon sa parang ako'y nawalan po ako ng gana. Sa akin lang po, nawalan po ako ng gana. Kasi nga po, yung base po niya, ito naman po hindi ko karanasan. Base po sa kwento sa akin ng aking kasama, na naghihintay na po rito na napakatagal na panahon na, hihingi sana ng tulong, eh sinabi, baga po naman ng gano'n. Yun po'y base lang po sa pagkakakwento niya sa akin, na sinishare ko po sa inyo, na sinagot sa kanya ng sinagot sa kanya doon sa, ako po'y, ito po'y real talk lang na, salita po nila, na inilalabas ko sa inyo, sa aking bibig. Kasi po nga, kaya po, totoo lang po nakakaawa, at parang nakakaano sa ating mga Pilipino bilang nagtatrabaho rito, yung ganitong sistema na hindi alam ng ating gobyerno, na totoo lang po yung mga kasama namin dito na magsalita, wala nga po silang alam na ganito, walang alam na ganun. O tsaka po pangalawa na malayo po kami sa embassy. Malayo po kami sa pagsusumbungan, malayo po kami. Hindi po kami pambigyan ng pagkakataon dahil po sa kasabikan namin, umuwi na. Yung maibsan na, maiwan na namin dito yung hirap na naranasan sa loob, sa paghihintay. Ito lang po yung ibang mga kasama natin, naghihintay na lang, nag-iwan na lang po ng SPA, yung mga SPA na yan, pangalan dito sa paano ganito. Yung iba sa nga po rito, nag-iwan ng SPA doon sa kasama. Ay, sa isang kasamahan namin, makakwento ko sa inyo nag-iwan ng isang SPA, pinangalan doon sa kasama namin. Ngayon, lumabas si Chiki. Sa loob ng 2 taon. Ito isa, hindi rin mapalitan yung Chiki. Dahil expire ng ikama. Hanggang sa umuwi na itong pinag-iwanan ng SPA, na napakalan sa kanya, hindi pa rin nakuha yung pera. Nung umuwi, hindi pa rin nakuha yung pera. Yun mo ang ibig kong iparating sa inyo. Na walang nagiging useless so lahat. SPA ka pa. Iwan mo sa ganito. Paano yung pinag-iwanan mo, uuwi na rin? Uuwi na rin. Hindi mo na rin makukuha yung benepisyo na pinaghirapan mo. Yun na pinaghirapan namin. Yun lang po ang akin pong gusto pong iparating. May nauukulan. Sana po pakibigyan po ko ng kaunting kasagutan sa aking katanungan na base ko sa real talk na sinasabi ko sa inyo na ito po ay totoo naman po.
Yo, sana po. Hindi man mabigyan nila ng aksyon. Sana po mapansin na lang. Mapansin na lang po. Ito pong video kong ito, lakas loob ko lang po ito na. Ito po ang kumpanya. Inma, Bemco, SBG. Yan, ito po kami ha. Inma, Bemco, SBG. Yan, ang kumpanya ko. Yan. Ako po ay bilang Pilipino, ako lang po ay gusto ko lang pong iparating yung aking po. Kasi po naawa na rin po ako sa mga kasamahan namin dito bilang concern po. Ako ay dahil po ayaw pong mangyayari pa sa amin mga natitira dito at saka sa amin mga darating na buwan, mga darating na tulad ko po ako, wala po akong papel po spare kamo. Ginawa ko na po lahat, ginawa ko ng papel, submit ako ng mga requirement lahat. Basta po paki-like and share na lang po ito para po naman kung mabigyan sana nila na action o mapansin man lang ay ako'y nagpapasalamat. Kaya po, maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga OFW dito sa ibang bansa. Paki-like and share na lang po. Salamat po.